It's been a month since all that happened, and here I am now at Kate's grave. I know the word thank you for what she did for me is not enough. She sacrificed her life just for me. I turned and my gaze to the grave next to her. I felt like a fool smelling while crying. I sirawa even more because of what happened to them. Pakisabi na lang sa anak kong mahal na mahal ko siya. I closed my eyes and bowed my head down dahil sa habilin ni Kate sa akin para sa anak bago siya lumabas sa kotseng yon. Pero nakakalungkot lang isipin na ang hablin niya sa anak ay hindi ko na matutupad dahil pareho silang nawala. But I hope they're happy now kasi alam kong kung nasaan man sila ngayon ay magkasama sila. When the building exploded, Kate's husband and his men also died at the same time, pero misteryoso pa rin sa akin kung paano nakalabas si Martin. Hindi ko siya matanong dahil sobrang busy niya sa company niyang naiwan noon nang nagkaproblema at noon ang blinokmail siya ng anak ni Kate. Nasa ganun ang kalagayan ako nang biglang nagring ang cellphone ko. Bago ko sagutin ay pinunasan ko muna ang mga luha at tumikim para mayayos ang boses galing sa pag-iyak. Tinignan ko ang caller at si Martin yun. Hello. Where are you? Aniya sa kabilang linya. Bakit? May nangyari ba sa bahay? Ha? Agad akong napatayo at kumalat sa sistema ko ang kaba. Wife, calm down. Nothing happened and I'm just asking where you are because I don't know yet what to calm Austin down. And I think he is looking for you, sabi ni Martin at rinig ko nga sa kabilang linya ang iyak ni Austin. Sige, uwi na ko. Sabi ko at pinatay na ang linya. Hindi na ata ako mapapanatag kapag ganun ang bumungad sa akin dahil sa nangyari sa pamilya ko. Nakakatakot na at ayoko nang maulit yun. Tumayo ako at sa huling pagkakataon ay ninitian ko ang mga puntod nila bago tumalikod at naglalakad papuntang sasakyan ko. Nang makapasok ay ini-start ko ang engine at agad na nag-drive patungo sa bahay. Napangiti na lang ako nang makita sa isip na nag-struggle si Martin habang pinapatahan si Austin. Bumusi na ako at ilang sandali pa ay bumukas ang gate at si Mang Popoy yun. Mumiti ako sa kanya at sumaludo naman siya kaya natawa ko ng mahina. Sa gitna ng nangyari sa bahay at buhay ko ay kahit kailan hindi nagtangkang umalis si Mang Popoy at Mang Poypoy kahit na delikado ang kanilang buhay. Sila pa rin yung nagbabantay dito sa bahay habang ako ay nasa poder ng asawa ni Kate. Hindi nila pinabayaan ang bahay at ang nakakatuwa pa ay habang wala kami ay nililinisan nila ang loob at labas ng bahay. Ipinark ko ang kotse ko at nakangiting bumaba at dali-daling nagtungo papasok sa bahay. I'm home. Masayang sigaw ko at dumiretso sa living room at baka andoon sila. Nasaan na naman kaya sila? Wala sila sa living room kaya habang umaakyat ako ay rinig ko ang malakas na iyak ni Austin. Kaya dali-dali kong inihakbang ang mga paa at nagtungo sa kwarto namin ni Martin. Pagbukas ko ng pinto ay nadatnan ko si Martin na nakatayo habang karga si Austin na malakas na umiiyak. Napatingin si Martin sa akin at naawa naman ako bigla dahil may kung ano sa pisngi niya na kulay puti. Mumuso ako para maitago ang ngiti. Nagtungo ako sa kanila at agad na kinuha si Austin kay Martin at bahagyang hinihili yun. Ayaw niyang tumahan and if you didn't come home, I'll call the doctor na. Biglang sabi ni Martin at nagbuntong hininga. Habang hinihili-hili si Austin ay ininuso ko ang milk ni Austin at ibinigay naman sa akin ni Martin yon. Ipinadedi ko yon kay Austin at hinintay ko na lang na bumagsak ang talukap ng mga mata niya at saka hinarap si Martin. Kumuha ako ng towel sa closet at agad akong lumapit sa kanya at bahagyang tumingkayad para maabot ang pisngi at noo niya at saka ko pinunasan yon. Pinunasan ko ang puting powder na nasa pisngi niya. Sorry, natagalan ako. I said softly habang busy pa din sa pagpupunas sa basang-basa niyang noo. It's okay. Aniya at iniyakap ang magkabilang braso niya sa biwang ko. Nangalay ang mga binti ko kaya itinigil ko ang pagpupunas at gano'n na lang ang gulat ko ng buong lakas akong binuhat ni Martin. Martin, ano ba? Inis kong sabi sa kanya at hinampas ang braso niya. Nakapalibot ang legs ko sa biwang niya
at ang mga kamay niya naman ay nasa pang-upo ko pang suporta para hindi ako malaglag. Tinawanan niya lang ako. Buwesit na lalaking to. Umupo siya sa sofa kaya nakakandong ako ngayon. Ano na naman ang arte nito? Tinignan ko siya ng masama dahil may ideyang pumasok sa isip ko. He chuckled when he noticed I'm glaring. What? Stop glaring at me. Aniya kaya inirapan ko siya. Ano na naman ang arte mo? At pwede ba? Maghahanda pa ako ng merienda para sa mga bata. Sabi ko at akmang tatayo nang pinigilan niya ang mga hita ko kaya hinampas ko siya sa braso. Naglalambing ako na. Nakasimangot na sabi niya. Mamaya na tayo maglambingan at uuwi na maya-maya ang mga bata at sigurado akong gutom ang mga yun kaya naman let me go na. Fine. Sabi niya kaya agad akong tumayo at tinawanan ko lang ang nakasimangot niyang mukha. Huwag ka nang sumimangot dyan. Sabi ko at mabilis na hinalikan ang mga labi niya. Tinungo ko ang pinto at saka lumabas, tinignan ko ang wristwatch ko at 2 oras 45 minuto at maya-maya ay uwi na si Leo at Abby ng 3 oras 30 minuto. Tinungo ko ang kusina at mabilis na gumawa ng homemade burger at saka sandwich para sa lahat. Tinignan ko muli ang wristwatch ko at saktong ilang minuto na lang ay uwi na ang mga bata. Inihain ko na yun sa lamesa at agad akong napatingin kay Martin na kakapasok lang at basa ang buhok. You made this? Tanong niya at kumuha ng burger. Umupo ako sa tabi niya. Bakit? May iba pa ba? Puno ng sarkasmong tanong ko kaya sinamaan niya ako ng tingin. Wala si Tina ngayon at laking gulat ko nang malaman na binigyan ni Martin ng scholarship si Tina para makapag-aral muli. Sobrang saya ko dahil may husband akong katulad niya. At nang tinanong ko siya kung bakit niya binigyan ay di ako makapaniwala sa rason niya. Tumikim ako at umayos ng upo sa tabi niya at saka siya tinignan. Bakit mo nga pala binigyan si Tina ng scholarship? I asked. Tinignan niya ako na nakakunot ang noo. You ask again and again. Sabi niya. Inis ko siyang tinignan. Sagutin mo na nga lang. Tilang nawawalan ng pasensya na sabi ko. Because she can't understand English and sometimes I can't talk or ask her because of that and you know. I rarely speak Tagalog. Walang hiyang rason yan. Hindi ko napigilan at napatawa ako. WH, why the hell are you laughing, wife? Kunat noong sabi niya. Nginuso ako at pinigilan ang tawa. Binigyan mo siya ng scholar kasi hindi kanya maintindihan kapag nag-English ka. Natatawa pa ding tanong ko at nagtataka siyang tumango habang ang noo ay kunot na kunot pa din. At saka kapag marunong na siyang mag-English ay maintindihan ka na niya. He nodded again. At hindi ka na mahihirapan? And again, he nodded. A bit emoally para hindi matawa. Alam mo, mahal kita kahit ganyan ka. Sabi ko, mahal din kita. Ay, nagtagalog. May sasabihin pa sana siya, kaso hindi na natuloy yon nang may biglang nag-ingay at ang mga bata yon. Agad akong lumabas at tinungo ang maing door at sinalubong sila ng yakap. Mommy! Abby Said at agad na tumakbo habang nakabuka ang mga braso. Sinalubong ko ang yakap niya at hinalikan ko siya sa pisngi at sunod naman ay pumunta siya sa likod ko. Kung nasaan si Martin. Tinignan ko si Leo at ni Nichan, ang batang to. Manang-mana kay Liam. Parang binagsakan lagi ng langit at lupa. Leo. Come here. Sabi ko ay sinenyasan ko siya sa kamay na agad naman niyang sinunod. Nang makalapit ay niyakap ko siya at hinalikan sa pisngi pero agad akong napasimangot nang nalukot ang mukha niya at gigil na pinahiran ang pisngi kung saan ako humalik. Nakakasakit naman sa damdamin ang batang to. Grabe Leo, ha? I'm your tita Kaya. Nakasimangot na sabi ko pero nag-cross arms lang siya at sumimangot. Grabe naman to, attitude. Mana talaga sa tatay. Speaking of tatay, tinignan ko ang likod niya at nakita ko si Liam na nakasandal sa pader habang pinaglalaruan ang susi sa kamay. Martin, asikasuhin mo muna ang mga bata. Utos ko sa kanya at agad naman na sumama ang mukha niya. Ano ka ngayon? Ha? Lumapit ako kay Liam.
Bakit ikaw ang sumundo? Nasaan ang kapatid mo? Sabi ko dahil si Luke naman talaga ang tagasundo at ako ang tagahatid. Nagkibit balikat siya. May problema siya ngayon. Sabi niya at nanlaki naman ang mga mata ko. Hindi madaling magkaproblema si Luke at kung may problema man siya ay lagi si Tita Lucy ang dahilan. Ang mama nila ni Liam. Napabuntong hininga ako. Pinagmatch na naman ba siya? Tanong ko at tumango naman siya. At ikaw naman, magseryoso ka na dahil alam mo naman si tita kahit may liyo ka na. Mamatch at imamamatch ka nun. Sabi ko at ngumiti ng makahulugan sa kanya. Stop smiling like that, Erin. You look like a witch. Sabi niya kaya agad sumama ang mukha ko. Bago ko pa siya mabigwasan ay nakalayo na siya sa akin, ang kapal ng mukha. In denial kasi, ayaw pang aminin na mahal naman talaga si Sarah. Ang torpe mo. Sigaw ko bago pa siya makasakay sa loob ng kotse niya. Napailing-iling na lang ako dahil hindi ako makapaniwala. Ang torpe talaga at naalala ko na naman nung high school kami ay may tinangkang ligawan yan. Yung kaklase ko pero bago niya pa magawa ay may nakauna na. At ang masaklap pa doon yung kapatid niya pala ang nakauna. Yes, tama kayo ng iniisip. Si Luke nga. Sira ulo din yun niya. Napairap ako sa hangin at tumalikod na at agad na tumaas ang kilay ko dahil nandoon na pala si Martin nakasandal sa sofa at nakakunot pa ang noo. Ginagawa mo dyan? Tanong ko. Why are you shouting? At para kang crazy while smiling while shaking your head. Sabi niya. Ano bang pakialam nito? O tapos ano? Na-turn off ka dahil doon? Nakapamewang kong tanong. Of course not, I'm just asking and at the same time confused. Sabi niya pa pero sinamangutan ko lang siya at dumiretso sa dining area at nadatnan ko si Leo at Abby na kumakain. Agad akong tumabi kay Abby at napayakap naman siya sa akin nang makita ako. Mommy, look. I have a stars oh. Sabi niya at ipinakita pa ang kamay niyang may 3 star nga. Masaya ko siyang tinignan. Wow! Ang galing naman ng baby ko. I said and kissed her more and she happily giggled. What about you, Leo? You have a star din ba? I asked at walang emosyong itinaas niya ang kamay at ganun na lang ang tuwa ko nang makitang 6 yun. Wow! Very good, Leo. Masaya kong sabi sa kanya at ang ganda ng sabi niya, tango. Oo. Tinanguan niya lang ako na para bang may nakasalubong siyang kakilala at binigyan niya lang ng simpleng tango. At you know po, Mommy. Abby said kaya itinuon ko ang pansin sa kanya. What is it, baby? I have a crush he. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ng anak ko. Nahihiya siyang tumawa at napahawak pa sa magkabilang pisngi niya. What? Napatalon ako sa kinaupuan dahil sa biglang sumigaw. Tinignan ko ng masama ang walang hiyang sumigaw at si Martin yun. Umigting ang panga at sobrang sama ng mukha na akala mo ay may kaaway. Ano ba? Suway ko sa kanya pero hindi man lang natinag sapagkat lumapit pa sa anak at pinakandong sa kanya. Baby, listen to me. You're not allowed to have crush or boyfriend, okay? Sabi niya sa anak at tumingin naman si Abby sa akin na nagtataka at ibinalik din muli ang paningin sa ama. But, Daddy, it's just a crush po, simple crush. Sabi ni Abby at matinding umiling si Martin. No, I won't allow it and Daddy won't like it, and you want Daddy to be sad. Walang hiyang to. Inosenteng umiling naman si Abby. Ayaw po, Daddy. Tumango-tango naman si Martin. Good. Kaya don't get a crush or boyfriend, okay? Aba, peste talaga binokmail pa ang anak. Kahit hindi alam ang gagawin ni Abby at sasabihin ay dahan-dahan na tumango to sa ama. Hey, Leo. Martin called Leo na kasalukuyang ngumunguya. Do you agree with me? Martin asked again at agad naman na tumango si Leo. Yes po, and I don't like her crush po. I'm more handsome and cool than her crush. Leo said at agad naman na umangal tong anak ko at tinignan ng masama ang pinsan with matching cross arms. Leo, you're bad.
Handsome din naman kaya si Lance. Nakangusong sabi ni Abby. Hindi sumagot si Leo sapagkat kita ang matinding simangot sa mukha. Pagkatapos kumain ng dalawa ay pumunta agad sila sa harapan ng TV para manood ng cartoons at nang i-check kung okay lang ba sila ay nakita ko na lang ang dalawa na nakatulog na habang magkayakap. Ngumpi ako at masayang kinuha ang cellphone at kinuhanan ng litrato ang dalawa. Ipapa-frame ko to. Ang cute ng kuha nila. Hindi na ako nag-abalang iakyat sila sa kwarto dahil mukhang komportable naman sila sa sofa. Medyo malaki naman ang sofa. Nakatayo lamang ako at masayang tinitignan ang mga bata nang may yumakap sa biwang ko. Hinayaan ko siyang gumanoon. Naglakad siya papunta sa kabilang sofa habang yakap pa rin ako at sakto lang na kapag gumising ang mga bata ay hindi kami agad mapapansin. Nakakan ako ngayon sa kanya habang nakatalikod. He gently caressing Amway to me habang nakabaon ang mukha niya sa lig ko. Napakagat ako sa labi ko nang bahagya niyang halik-halikan ang leg ko kaya't napahigpit ang kapit ko sa braso niya. Martin, stop it. Suway ko sa kanya pero napatawa lang siya ng mahina. I don't like our daughter have a crush nor boyfriend. Anya, kaya nabatukan ko naman siya na wala sa sarili. Tinignan niya ako ng masama. What's that for? Anya na masama ang tingin sa akin. Umalis ako sa kandungan niya at umupo sa tabi niya. Diyos ko naman, Martin. 6 years old pa lang ang anak natin tapos pagbo-boyfriend na yang nasa isip mo. Stress na pagkakasabi ko at napasapo pa ako sa ulo ko. I don't want nga, our daughter is mine, only mine. Anya na parang bata. Napaismid ako dahil sa tinuran niya. Main ka dyan. Hoy Martin. Hindi pang habang buhay bata si Abby. She'll grown up like a beautiful woman, like me. I said flip my hair further. I look at him at nakangisi siya sa akin na parang hindi makapaniwala. Tinaasan ko siya ng kilay dahil sa naging reaksyon niya. O bakit? Hindi ka agree sa sinabi ko? O ano? Disagree ka? Pinandilatan ko siya ng mata dahil nakaramdam ako ng inis dahil para bang nag-ilusyon ako nung sinabi ko ang She'll grown up like a beautiful woman, like Emmy Aaba, totoo naman, maganda naman ako. Mas lalo akong nainis dahil tumawa siya, walang hiya, tinawanan ako at napahilamos pa sa mukha niya. Tinignan ko siya ng masama at nang makita niya ang tingin ko ay napatigil siya. Hido ay cleared throat and looked at me, bahagya niya pang minasahi ang panga niya. Aho, of course you're beautiful. Aniya at akmang yayakapin ako nang ambahan ko siya ng suntok. Kaya naman napanguso siya. Nieta to, napipilitan lang yata iya. At the age of 18, papayagan ko ng magka-boyfriend si Abby. What? No. Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil tinakpan ko ang bibig niya at nakangising mayabang sa kanya. At wala kang magagawa doon. I said and stood up at iniwan siya doon na nagsisigaw at sakto ding may nag-doorbell kaya I went straight to the main door. Irene. I'm the father. I have right. Oh shut up. Sigaw ko sa kanya bago buksan ang pinto at napangiti ako agad dahil bumungad sa akin si Sarah. Hi. Bati ko sa kanya at mumiti naman siya. I'm here to pick up Leo. Anya. Yeah. Leo is here. Pasok ka muna. Sabi ko at nilakihan pa ang pagbukas ng pinto. Pumunta kami sa living room at pinaupo siya sa sofa. At nakatulog kasi si Leo kasama ang pinsan niya. Sabi ko at tumayo na. Oh, it's okay lang naman. Bubuhatin ko na lang siya, Anya at pinag-ikis yung legs niya. Binigyan ko siya ng ngiti at akmang tatayo na nang biglang lumitaw si Martin na nagsisisigaw habang may dalang baso ng tubig na nangangalahati na. I won't allow it, wife, and if you're mapilit. Fine. Let's just make a baby girl. Right now. Sigaw niya at laglag naman ang pangakong nakatingin sa kanya. Tangik talaga tong lalaking to. Tinignan ko si Sarah na napakurap-kurap kaya napakamot ako sa noo ko at peking tumawa. Tinignan ko ulit si Martin na masama ang tingin sa akin habang may dala pa rin na baso. Ha, I'm sorry for that, Sarah.
Ha 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 ha. Sabi ko at lumapit kay Martin na peking tumatawa pa din. Nang makalapit ay ipinulupot ko ang mga kamay sa braso ni Martin. Again, sorry dahil kailangan mo pang marinig yun. I said and she just smiled at me. Binalingan ko ng tingin si Martin na masama pa din ang tingin sa akin. You're so naughty, Martin. I sighed at saka siya hinila at nang makalayo ay agad ko siyang hinampas sa braso. Ang bibig mo talaga walang preno. Naiinis na sabi ko sa kanya. So what? We're husband and wife and I know that she'll understand that. Parang wala lang sa kanya ang nangyari. Napa-facepalm ako sa harapan niya at saka siya muling tinignan. Alam mo, buhatin mo na lang si Leo ng maingat at saka ilagay mo siya sa kotse ni Sarah bago pa maputol ang pasensya ko sa'yo at mabigwasan kita dyan. Iniwan ko siyang mag-isa doon at saka pumunta ulit kay Sarah. Gusto mo ba ng inumin? I asked her and she just smiled and shook her head. No thank you, nagmamadali din kasi ako dahil may trabaho pang gagawin. Aniya kaya napakunot ang noo ko. Kung magtratrabaho pa pala siya ay maiiwan ng mag-isa si Leo sa bahay niya. Oh and if you're worried kung sino ang kasama ni Leo while I was working. Sina mama at papa kasi namimiss na din nila si Leo. Aniya kaya napatango-tango naman ako. Pero bigla kong naalala si Liam, tatanungin ko ba siya kung pumayag si Liam. Parang ang bastos naman yata sa kanya yon dahil para bang pinapahiwatig kung kailangan muna niya ng permiso ni Liam para makasama ang anak. At nagkasundo na kami ni Liam. Aniya kaya agad akong napatingin sa kanya. Nasasabi ko na ang nasa isip ko. Bakit nahulaan ito? Manghuhula ba to dati? Pero wala sa itsura niya, ang ganda niya iya. I just smiled at her at sakto din na dumating na si Martin na karga-karga si Leo kaya lumabas na kami para may hatid na namin sila sa kotse niya. Nang makaalis ay agad kaming pumasok ni Martin sa bahay. Dumating ang hapunan at gano'n na lang ang gulat ko nang biglang dumating ang mommy at daddy ni Martin. Hindi ako sinabihan ni Martin, hindi ako prepare, pero yung mommy ni Martin sobrang prepare kasi habang nag-uusap kami ay may biglang dumating na mga tao habang may mga dalang pagkain. Nasa hapagkainan na kami at handa ng kumain pero nahihiya pa din ako. I'm sorry po talaga hindi ako nakapaghanda. Agad naman na umiling yung mommy ni Martin. Iha, it's okay at saka plano talaga namin to na sorpresahin kayo. Anya, oo nga dahil sobrang nasorpresa nga ako. Pinalibot ko ang paningin sa kanila at napansin na wala si Brando. Bakit po hindi nakasama si Brando? Tanong ko. Ay iwan ko nga dun sa bata na yon. Asikasuhin raw at mas importante pa ba yon kesa ngayon? My goodness. Paghihisterya pa ng mommy ni Martin kaya napatango na lang ako at hindi na nagawa pang magtanong. Baka ma-stress Nagkamustahan kami at nag-usap na kung ano-anong bagay at pagkatapos iyon ay nakipagkulitan muna sila sa mga apo nila bago umalis. Tumawag kanina si mommy. At nasa Paris raw sila, nagbabakasyon dahil daw kailangan nila iyon sa lahat ng nangyari kamakailan lang. We are now preparing para matulog at bago yon ay pinadedi ko muna si Austin bago kami pumuntang kama at nahiga. Nakaharap kami ni Martin sa isa't isa at nakayakap ang mahahaba niyang mga braso sa biwang ko. Binigyan ko ng isang patak ng halik ang labi niya. I love you. I said softly and closed ang mga eyes pro agad din naman na dumilat iyon nang maramdaman na lumusot ang kamay niya sa shirt ko. Sisinghalan ko sana siya nang mabilis pa siya kay Flash dahil nasa ibabaw ko na siya at hinahalikan ako. I kissed him back at ilang sandali pa ay bumaba ang halik niya sa leg ko. Tumingala ako ng kaunti para mabigyan siya ng laya sa paghalik sa leg ko. His kisses became aggressive and I just felt that his hand was inside my pajama and we were both stunned dahil sa kumatok. Mommy. Daddy. Nanlaki ang mga mata ko dahil si Abby ang kumakatok. Tinulak ko si Martin na nasa ibabaw ko at inayos ang sarili bago buksan ang pinto. I saw Abby in her cute pajamas and with doll in her hand. I smiled at her. Yes, baby. I said. She pouted. Pwede po ba akong sleep dito? She asked innocently and I immediately nodded. Of course.
I sighed at saka nilakihan ang pagbukas ng pinto para makapasok siya. Daddy. Tili ni Abby na agad ko namang sinuway dahil baka magising si Austin na nasa tabi lang ng kama namin ang crib niya. Sorry, Mommy. She said at agad na umakyat sa kama. At agad na tumabi sa ama at yumakap. WHY is Amway Princess is here at this hour? Martin asked while combing Abby's hair. Tito Brando called kasi, Daddy. Abby said at nangunot naman ang noo ko at humiga sa tabi ni Abby. Bali napapagitnaan namin si Abby. WHY? Martin asked. Sabi niya tatabihan ko raw kayo. Inosenteng sabi ni Abby at tinignan ko naman si Martin na umiigting ang panga. Mukhang galit. Abby, let's sleep na. Sabi ko at kinumutan siya at agad niya namang ipinikit ang mga mata. Nang makatulog na talaga si Abby ay tinignan ko si Martin na mukhang galit pa din. I will kill that damn bastard. Sabi niya at hinampas ko naman siya at sinuway. Tumigil ka. Let's continue it to the bathroom. He said and I smirked at him and nodded, and we both go to the bathroom and again. We both do what he said earlier. A baby girl. Martin's pov. I woke up with a headache, so I immediately sat up on Emma's bed and held Emma's head because of hungover. What the hell happened last night? I can't remember anything. I was stunned because I heard a woman moaning that as if she's enduring the pain. Who the hell is she? I'm with her. And what hell is she doing there under the bed? My eyes widened because of realization. I slowly looked down and my gaze on Amwa's body and as if a bomb just exploded in front of me because I'm naked. That girl and as something happened to us last night. I sighed heavily and spoke. What are you doing? I calmly said, and I was shocked a little bit. Because she suddenly stood up pero hindi ko pinahalata yun. I looked at her deeply, well. She's pretty, she have almond eyes and a small nose but beautiful. I lowered my gaze down to her lips and shit. Stop it, Martin. She's obviously restless and she was about to run out of Amwa's condo when I spoke, and it made her stop and immediately faced me. I stood with only a blanket covering Amwa's middle. I grabbed Amwa's jacket on the floor and took out Amwa's wallet. I took out all of Amwa's money and handed it to the woman in front of me. She looked at the money with pagtataka sa face niya. Hindi ba obvious? I obviously gave her a money. I usually do this after I have make out with stranger girls, and they always accept it at bumabalik sila sa kin to have another night just because of our money. Even if they don't say it, I always know their purpose, and I immediately drive them away. Hindi ako mabubuntis and I don't need your money. That was the last thing she said before leaving Amwa's condo. I don't know what I am thinking about. What did I said those things, of course. She can't be pregnant because I've promised to myself that I would only marry the woman I love. I just shook Amwa's head and was about to lay down on Amwa's bed again when Amwa's cell phone suddenly rang. Great. I picked up annoyed Amwa's cell phone and answered the call. What? I said. Where the hell are you? It was Amwa's womanizer brother and I inherited it from him. What? Animal ka. Puntahan mo ang babae mo dito. Amwa's forehead furrowed and I got up and went straight into the bathroom. What the heck are you talking about? I have none, Brandon. I said and got up and went straight to the bathroom. Anong wala? Ano ito ang nasa harapan ko? Bruha. Hey. I heard the voice of the woman on the other line and I frowned at what I heard on the other line. See? I told you, and where is the heck is Kuya? I'm older than you so you should call me Ku. I cut the line before he could continue. I opened the bathroom door and threw the cell phone on Amwa's bed at saktong hindi pumalpak. I went straight in front of the shower and turned it on and after that I got dressed because I still have a job to do.
I took the key to the side of Imwa bed, and I was stunned because there was blood on Imwa bed sheets. The heck? She's a virgin. I closed Imwa eyes dahil sa inis sa sarili. I parked at my car and immediately went inside the building that Ambu's father owned. Everyone greets me and I greet them back too, and suddenly Ambu's secretary appeared in front of me and said, "We're having a meeting with our father and brother." During the meeting, I can't focus because when I do that, napapalitan yun kung paano kaganda ang face niya. I washed Amwa's face without water because I suddenly remembered about the blood on Amwa's bed sheets. Heck, I said under Amwa's breath, and the speaking Brandon stopped because of that, and their all eyes were on me. I cleared Amwa's throat because of that. I looked at Amwa's father na masama na ngayon ang tingin sa akin. "I'm sorry because of that, everyone," I said at binalingan ng tingin si Brandon. I nodded at him to signal him to continue. He rolled his eyes on me at kumunot ang noo ko. What was that? Imismid ako and I tried my best to focus sa meeting too, but I couldn't help but remember the pretty girl, that killer face. Ata na atat akong matapos na tong meeting because I want to find her. I don't know WHY, but I just want to see her again. I hired a private investigator to find her, no. Kahit makilala ko na lang ang pangalan and where she lived. I held Amwa's chest because Amwa's heart suddenly pounded like crazy. That as if it will come out in Amwa's chest. Oh God, what is this? I don't like these feelings. I don't know WHY, but I just don't like it. I am not tanga para hindi mapansin ang feelings ko for her. Yes, I like her but not that much. I know that this is just the attractions because Dan. She's so beautiful and I like her. Hi. The hell? I shout because of shock. I glared at Amwa's brother na tumatawa na ngayon. What are you doing? Ang aga-aga naglalasing ka, hinay-hinay naman sa atay mo. He said, and he's so annoying that I want to punch him. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. I was supposed to drink from Amwa's glass, but it was empty kaya sinalinan ko yon before I looked at our brother that comfortably sitting on Amwa's sofa. What are you doing here?